Hello po, good morning po sa ating lahat. Inahayahan ko po ang lahat ng nasa labas. Tayo po ay magdikit-dikit. Ilan-ilan na lang po tayo, magdikit-dikit po tayo. Dito po tayo sa unahan para po medyo... Amen. Purihin po ang Panginoon at salamat po sa Panginoon na tayo po umuulan. Tayo po ay dinako niya rito, tayo po ay nakarating sa lugar dito upang siya ay sambahin, pasalamatan, at lahat po ng papuri ay ibigay po natin sa araw na ito. Sabi po nung nakaraang linggo, sabi po ng MC, di ba, natatandaan niyo po, Monday na naman, di po ba? Totoo naman po yun, sa normal, natural naman po yun na nasasambit natin yun. Kasi aminin po natin lahat na mula Lunes hanggang Sabado, aminin po natin, dumadanas po tayo talaga ng pagod, puyat, pag-aasikaso sa mga negosyo, pag-aasikaso sa mga chikiting natin na nag-aaral, mga apo na pinag-ahanda ng pagkain, ng baon, pagising sa umaga. So, routine po yung buhay natin every Monday to Saturday. So, ito po linggo is, this is the day that the Lord has made para po ipagdiwang natin. Malaya po tayong sumigaw, purihin ng Panginoon, malaya po tayo na i-release lahat ng bigat ng dibdib natin, lahat ng pagod natin. Ito po yung pagkakataon para po magdiwang tayo dahil ang Diyos ay kapiling natin. Amen po. Palampakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po dadako sa magbungad na panalangin. Yes, Lord. Tayo tuloy po. Oh, hallelujah. Purihin natin ang dakilang Diyos. Oh, purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kataas-taasan. Oh, hallelujah, Lord. Luwalhati ka, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. O, purihin ka. Ikaw ang Diyos na manilikha, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagligtas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagmamahal mo, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isang narito, Panginoon. Lord, narito po kami. Nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. At nagpapasako, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Ama, na ang bawat isa, Panginoon, ay yung pinili at tinawag, Panginoon, na narito, O Diyos, na dapat kang dakilain, Panginoon. At pasalamatan, O Diyos. Salamat, Ama, sapagkat ang bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon. Ngayon pa lang, O Diyos, ang papapalain mo, Panginoon. Ang kanilang buhay, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoon. Nawala pa rito, Panginoon. Lord, ingatan mo, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, Panginoon. Hindi, O Diyos, sa bawat tatay mo, Panginoon, sa iyong harapan mo. Sa mga tutugtog, Panginoon. Sa karata, Panginoon. Lord, samahan niyo po ng iba ng Espiritu, Panginoon. Hindi, Panginoon, sa iyong magbabahagi ng iyong salita, O Diyos. Lord, ang iyong makapangyarihan salita, Panginoon. Ang siyang mangusap, Panginoon, sa bawat pusong narito, O Diyos. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon. Hindi handang, Panginoon, ang panahon ito, O Diyos, upang sambahin ka at tuwalatiin, O Diyos, sa bawat isang narito. Hallelujah, Lord! Sinisigaw namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoon. O, luwalhati ka, Diyos! O, purihin ka, Panginoon! Maraming salamat, O Diyos, sa pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Lagi mo samahan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Sa panahon, Panginoon, na may problema, Panginoon, ang bawat isa. Lord, nariyan, Panginoon, ang iyong kasal
iniwan o ipababayaan, Lord. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagyakap sa bawat isang narito, Diyos. Sa panahon, Panginoon, na ang iba'y halos susuko na, Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumakapit, Panginoon, sa bawat isang narito, Panginoon. Salamat, O Diyos, ikaw ang patuloy na nagtatatag, Panginoon, sa bawat puso na narito, Panginoon. Patatagin mo sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa panahon, Panginoon, na sinilot mo, Panginoon, patuloy mo silang iyanan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon. Ikaw ang Diyos na luluwalhati namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dadakilain namin mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Ikaw ang Diyos na sasabayin namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, samahan niyo po kami. Santong Espiritu, Panginoon. I-bless mo, Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang umaga po. Pinagpalang umaga po sa lahat. Let's pray po na maging genuine and pure po yung pag-worship natin ngayong umaga. The presence. Hayaan natin sambahin na puso natin ang Diyos na buhay. Sige tayo lahat.
ka namin. Bigyan ka namin ng pasalamat sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa amin. Oh,
Amen. Salamat po sa ating mga music team. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng inyong paglilingkod, sa inyong sakripisyo, sa inyong pagod. Nakikita po ng Panginoon lahat yan. Pagpatuloy lang po natin. Kaya dahil po dyan, mamaya pong hapon, 4 p.m. sila po yung mga music team bukod sa kanila. Lahat daw po ng music team ay mayroong worship conference mamayang 4 o'clock. Mamaya po dito. Kaya inaasahan po lahat ng music team na dadating po mamaya alas 4, kayo po ay may mahalagang worship conference. Alam niyo po ay lilipan sa mga ganun kasi marami po kayong matututunan sa mga conference. At para po sa ating mga minamahal na elders, hinihiling daw po na after po ng service, maiwan po kayo saglit at meron lang daw pong konting pagmimitingan. Amen po mga elders. Palakpak po tayo para sa Panginoon. At sabi ko nga po kanina, this is the day that the Lord has made. Ito po yung pagkakataon para isigaw natin yung papuri natin sa Panginoon. Ito po yung pagkakataon, ito po yung araw na maibigay natin yung the best natin sa Panginoon. Kasi po, yung mula po Monday hanggang Sabado, pagod, stress, di po ba? Yung pagising sa umaga, pag-aasikaso sa mga chikiting, sa mga negosyo, sa lahat po. Paghahanda sa araw-araw, pagod po, stress. Pero dito po, umamin po tayo. Bakit po tayo narito ngayon? Di po ba nare-release po yung bigat ng dibdib natin? Dito po tayo nakakaranas ng luwag, ng ginhawa. Napipil po natin, kahit hindi po natin nakikita ang Panginoon, pero nararamdaman po natin. Amen po ba? Huwag po tayong tumingin doon sa nakikita lang natin. Huwag po nating asahan yung ang pagpapala dahil lang doon sa nakikita. Konting lang po na, alam niyo po, kung minsan, sa atin po kasing tao, natural po kasi yung nakatingin tayo sa magagawa ng paligid natin. Nakatingin po tayo dun sa magagawa ng kapwa natin na nakikita natin. Pero mali po, kasi wag po tayong masanay na tumingin sa panlabas ng anyuan, wag po tayong tumingin na, mahirap lang yan, walang magagawa yan. Ito mayaman. Wag po, kasi hindi po natin alam na yung kung katabi nyo, na nasa kaliwa nyo, nasa kanan nyo, ano po itsura? Pangit ang damit? Ano po itsura? Walang alahas? Hindi niyo po alam, darating ang araw, yan po ang gagamitin ng Panginoon para sumagot ng problema niyo. Amen po? Hindi niyo po alam na yung nasa kanan niyo, yung nasa kaliwa niyo, pagdating ng araw, yan ang makakatulong sa inyo, yan ang lulutas ng problema niyo, at yan ang magpapasaya sa inyo. Amen po? Amen. Palakpakan po natin yung sa Panginoon. Kaya ngayon po, maririlis po tayo sa isang magandang tinig ng ating munting anghel. Tayo po ay aawitan, gagamitin po, sabihin niyo po sa batang ito, gagamitin na siya ng Panginoon. Kaya nawa po maging kalakasan sa atin ng batang ito. Tawagin ko po si Ate Kesia para po bigyan tayo ng handog. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Ang kamantayan ko po ay ang dahil pag-asa. Tandaan po natin na si Kristo lamang po ang kanyang pag-asa po natin at wala na pong iba.
baka po merong nawawalan ng relo sa inyo, kuhanin niyo na lang po mamaya kay Ate Leonie. Leonie Bilago po, kunin niyo na lang po mamaya. Bago po tayo dumako sa ating offering, nais ko lang po i-remind sa bawat isa na patuloy pa rin po yung ating project ni Nehemiah. Hindi po nawawalan ng kabuluhan yung bawat sentimo na ibinibigay nyo kasi patuloy po yung ating project na yon na dinideposito sa bangko. Ngayon po yung bawat nag-donate, pwede naman po kayong humingi ng resibo. Kahit na anong araw po, kahit na anong oras, pwede po kayong magbigay. Tapos ano naman po, nire-record naman po. At ang pagpapala naman po ay sa inyo. Ngayon po lalako po tayo sa ating offering. Tawagan ko po si Ate Marisa. Mapagpalang maulang umaga po sa ating lahat at kayo din po sa ating mga nasa online na nanonood sa atin. Bago po tayo dumako sa panalangin para sa ating mga ipagkakaloob, nais ko lamang po magbahagi ng ilang kaalaman patungkol sa kahalagahan ng ating ginagawa ngayon, which is sa pagbibigay ng ikapo o pagkakaloob. Ang ikapo at handog ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pera. Ito ay pagpapakita ng ating pagmamahal, pananampalataya at pasasalamat sa Diyos. Lahat ng ating tinatangkilik, buhay, lakas, trabaho, at mga pagpapala ay nagmumula sa Kanya. Kaya sa ating pagbibigay, kinikilala natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat. Ang pagbibigay ng ikapo ay isang pagsunod sa utos ng Diyos at pagpapakita sa atin na pagtitiwala na Siya ang maglalaan ng ating pangangailangan. Samantala, ang handog ay pusang loob na ibinibigay mula sa pusong puno ng pag-ibig at pasasalamat. Hindi sinusukat ng Diyos ang laki ng ating ibinibigay, kundi ang katapatan at kagalakang kasama nito. Kapag tayo ay tapat sa ating ikapo at mapagbigay sa ating handog, nakikibahagi tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa pagsuporta ng gawain ng simbahan at sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang ating pagbibigay ay magiging pagpapaalala hindi lamang sa iba, kundi maging sa ating sariling espiritual na buhay. Tandaan natin ang sinabi sa 2 Korinto, Kabanata 9, Talata 7, na ang bawat isa'y magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa loob o dahil sa pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Nawa ang ating mga ikapo at handog ay laging magmula sa pusong puno ng pananampalataya, pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Sa ating katapatan sa pagbibigay, ipinapakita natin na ang Diyos ang tunay na una sa ating buhay. Bago din po tayo dumako sa ating panalangin para sa ating kaloob, nais ko itong i-take itong opportunity na ito na sa pulpitong ito na talagang i-express yung aking taus-pusong pasasalamat sa ating Panginoon. Gawa ng mga nakaraang buwan, talagang pinanghawakan ko yung salita ng Diyos sa ating sa Isaiah 60 verse 22 na when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Totoo po itong nangyari sa ating buhay at totoo wala tayong magagawa
you na talagang trust His timing. Siya lang talaga ang nakakaalam kung kailan at kung, ayun nga, kung kailan matutupad sa akin yung mga pangarap natin sa buhay na magtiwala lang talaga tayo. Trust His timing. So, iyan lang po at nais ko na pong anyanyahan ang lahat na tumayo upang ipanalangin po ang ating mga ikakakaloob. Hallelujah, Jesus. Dakilang Ama, dakilang Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas. Tunay na, O Diyos, na sa iyo lamang nagmumula ang lahat. Wala kami magagawa kundi ang hiwalay kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkakuloob sa amin. Una po sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin ang kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, sa aming mga hawak na kaloob sa iyo, basbasan mo po ito, Panginoon. Naway ito'y maging mabuti o mabango sa iyo at maging kagamit-gamit po sa pagpalawak pa ng Ebanghelyo, Panginoon. Tulungan at gawain mo rin po ang lahat ng mga kapatid namin magkakaloob. I-bless niyo po ang kanilang mga hanap buhay. Gayon din po sa lahat ng mga kapatid namin na walang hanap buhay, ngunit inukula pa rin ang inyong pagtupad sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy mo pa rin po silang pagpalain. Kayo po ang pagbigay ng pagpapala sa kanila, Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat. At idinadalangin namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Inaanyayahan ko po ng lahat ay magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sa lahat po ng may Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat ng 2 Peter, chapter 1, verses 1 to 10. Ito po ang sinasabi. Mula kay Simon Pedro, lingkod at apostol ni Jesucristo, sa inyong tulad namin tumanggap ng iisang pananampalataya mula sa ating Diyos at tagapagligtas na Jesucristo, ayon sa kanyang katarungan. Mapuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan ng Diyos, dahil sa inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na matuturo sa atin upang mabuhay ng tapat sa Diyos. Ito ay dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa papanirang sibuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahatid sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal, sa kabutihang asal, ang kaalaman, sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili, sa pagsupil sa sarili, ang katatagan, sa katatagan, ang kabanalan, sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin
at pagyamanin, upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang sino bang wala ng mga katangiang iyan ay mistulang pula na nakalimot na pinatawag na siya sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, yamang kayo itinawag at inirap ng Diyos, magpakatatag kayo sa kalagayan ito upang huwag kayong manlupaypay. Purihin po ang salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Brother Raymond Liwara. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord, purihin ka, O Diyos, muli. So, umaga nito na pinagkakaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa hinanga, Panginoon, na libre namin natatanggap, Panginoon. At nawa, Lord, sa umaga nito, Panginoon, muli kami hihingi, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong karunungan, Panginoon, sa aming kalagitnaan nito, Panginoon. Lord, samahan kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Nawa, O Diyos, ang salita mo, Panginoon, ang siyang mauna at tumuro, magturo sa amin, Panginoon. Samahan mo nga po ako, Panginoon, bilang iyong lingkod. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Purihin po ang Diyos sapagkat ganun pa man kahit masama ang panahon. Nandito pa rin po tayo. Amen. Kasi may bagyo daw po yun ba? May bagyo na parating o dumating na. May bagyo na po. So, yung bagyo nito ay hindi hadlang para tayo magpuri sa Panginoon. Hindi hadlang para hindi natin siya papurihan, magbalik ng pasasalamat at kakilaan siya. Amen. Amen. So, napakaganda po ng binasa po ng ating kapatid na si Joy mula sa aklat po ng 2 Peter 1:1 hanggang 10. Amen po ba? Yeah. So, maraming tao sa atin ay naglilingkod sa iba't ibang church. Tama po ba? Merong tagapaglingkod, merong kumakanta, may preacher, may teacher, diba? Merong tagabigay, may iba't ibang uri ng paglilingkod na nagaganap at umiiral sa atin. Tama po ba? Merong tagalinis, yung ating inuupuan, hapon pa lamang ay nire-ready na yan. So, maraming paglilingkod ang nagaganap sa church. Amen po. At sa paglilingkod na ito, meron isang tanong. Ang tanong po, naglilingkod po ba tayo para kay Kristo? O naglilingkod tayo kasama si Kristo? Yan. Parang pareho lang. Naglilingkod ba tayo para kay Kristo? Naglilingkod tayo kasama si Kristo. Halos parehas lang. Pero mayroong storya po dito. Mula po kay Martha at Maria. Parehas po silang naglilingkod. Yan. Parehas po pakinggan. Tama. Naglilingkod. Sabi po, naglilingkod para kay Kristo. Ang mindset niya, gagawa siya para sa Diyos, para kay Kristo, at para sa Kanya. Yun ang kanyang magiging mindset dito. Sabi ko, parang sa trabaho, sino lang nangakuha, katrabaho. Meron tayong task para gawin. Nung ibinigay na tungkulin sa atin. Diba? Ang goal natin dito, makaproduce ng marami, makagawa ng maayos, maging mabuti, at sabi ko, nakapokus tayo doon sa work, doon sa gagawin natin. Nakapokus lang tayo doon kung yung gagawin natin. Tama po ba? At ang sabi ko, merong panganib. Ang panganib daw po nito, maaari tayong mapagod. Tama? Sa pagtatrabaho mo, focus ka na doon sa ginagawa mo para doon.
sa iyong boss, sa iyong amo. Focus ka doon. Pero may panganib, mayroong pagkapagod, mayroong pagkasawa, at minsan, naiikumpira mo yung ginagawa mo sa iba. Tama ko ba? Gaya na lamang ko kay Martha. Sabi ko sa Lucas 10:40, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumatsi siya kay Jesus at dumaing. Sabi ron, Panginoon, baliwala ko ba sa inyo na pinapabayaan ako ng aking kapatid na maghanda ng mag-isa? Sabihin mo ako siyang tulungan naman ako. Yan. Sabihin mo nga siyang tulungan naman ako. Hindi masama yung ginawa ni Martha. Naglingkod siya, tama. Pero sa kabila ng kanyang kaabalahan, naghugas ng tila, naghanda ng pagkain. Sa kabila ng kanyang kapaguran, dumating yung yung pagreklamo. Dumating sa kanyang pagreklamo. Focus din sa ginagawa, tama naman. Diba? Dumating si Jesus sa kanilang tahanan. Pinaglingkuran si Jesus, tama naman. Pero pagdating nung nakikita niya, si Maria, yung ginagawa ni Maria, nakaupo sa paanan ni Jesus. Sabi ni Martha, ulitin ko, Panginoon, bakit wala ko ba sa inyo napabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Sabihin mo nga na siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Amen. Minsan sa atin, sumusobra yung natin, pagkaabala sa buhay. Amen. Ito yung nangyari kay Martha. Masyado siyang nagtrabaho ng buong ilang, tama na. Kasi paglilingkuran niya ang ating Panginoon Jesus. Pero sa Robert 2, sa letter B, sabi rin, naglilingkod kasama si Kristo. Ang mindset naman dito, relasyon muna bago gumawa. Amen. Relasyon muna bago ang paggawa. Para sa isang anak na lagi niyang kasama ang kanyang anak, ang ama o magulang. Sino po kasama magulang sa trabaho? Kasama magulang sa negosyo. Ang goal nun, makasama ng kanyang magulang sa pag-negosyo. Ang goal ng magulang, makasama na yung anak sa kanyang pag-negosyo. Tama? Makasama. Meron siyang katuwang at kasama. At nakapokus kung sino yung kasama mo. Tama ko, kasama ko magulang ko. Hindi na ko na kailangan mag-impress pa. Hindi ko na kailangan magpagaling kasi kasama ko na yung magulang ko. At kasama ko yung anak ko. Sabihin ko lang sa kanya kung anong gagawin niya. Para magkaibaga, pareho gumagawa at naglilingkod. Pero ang sabi ko, kung sino yung kasama mo, napati ka. Tama. Hindi mo na kailangan magmagaling. Hindi mo na kailangan itaas yung sarili mo. Dahil ginagawa ko, hindi na. Alam na ng magulang na yun. Amen. At ang resulta nito, maaari ka lang mapagod. Tama. Pero alam mo, mayroon pang katuwa. Amen. Maaari tayo mapagod, pero alam natin na hindi tayo gagawa ng mag-isa. Gagawa tayo na meron tayong kasama. Kasama natin si Kristo. Amen. Sabi po sa Lucas 10:38, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy nga po sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang mayo. Malugod siyang tinanggap sa tahanan ni Maria, ni Martha, at ng kapatid ng si Maria. Tulad. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Amen. Ang inuna po
ni Maria ay ang relasyon at makinig sa salita ng Panginoon. Amen. Sa paglilingkod din po natin, kailangan po muna na maunawaan po natin kung sino ang ating paglilingkuran. Amen. At kapag nakilala mo na kung sino ang iyong paglilingkuran at sino ang inyong makakasama, di ba napakasarap na maglingkod? Amen. At ang sabi ko, sa Lucas 10:42, wala po dito. Wala. Sabi ko, ngunit isa lamang ang talagang kailangan, sabi ko, mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Mas mabuti po yung ginagawa ko na akin. Amen. Una, inuna natin ang pagsama ng Panginoon sa ating buhay. Inuna natin siya sa araw ng linggo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ngitian mo siya. Bakit? Kasama si Kristo nung pagpunta rito. Amen. Hindi siya nahadlangan. Amen. Hindi tayo nahahadlangan na anumang bagay kasi alam natin kung sino yung paglilingkuran natin. Kung sino yung sasambahin natin sa araw ng linggo. Amen. Wala kang ipagpapalit. Tulad ni Martha, talagang abala siya doon sa kanyang pagtatrabaho. Ngunit itong si Maria naman, nandun siya sa piling ng Panginoon. Amen. Ganun din po sa atin. Sa buhay po natin, pagkapiling natin ng Panginoon, napakasaya magiging po sa Lord. Amen po. May isang story lang po. May isang janitor at ang isang walis. Every day ng kanilang buhay, 20 years ng kanilang pagsasama, si walis at ang janitor, 20 years, 23 years. And one time, itong si walis ay nakatayo na lang doon. Naghihintay doon sa janitor. Hihintay siya. Wala pa yung mahawak sa akin. Wala pa yung gagamit sa akin. Amen. Alam niyo po, hindi tayo makakapaglingkod ng wasto kung hindi tayo sasamahan ni Kristo. Amen. Maaari tayong tumutugtog dyan, nagigitara tayo, kung wala yung presensya ng ating Panginoon. Maaari nag-worship tayo, mataas tayo naman, pero yung wala yung presensya ng Lord, walang silbi yung walis. Amen. Pero pagkasama ng janitor at ng walis, parehas silang gumagawa. Amen po. Sa atin po, sa pag-worship po natin, kung itinataas ng Panginoon kami na parehas kayo ng Panginoon na itataas natin. Amen. Kasi naluwalhati po siya at naluwalhati naman siya ng Ama. Amen. Doon. Naluwalhati ang Ama at naluwalhati ang ating Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng pagpupuri mo kanina. Sabi ng ating nagpawag kayo na, sambahin siya saan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Kung hindi totoo yung pag-worship mo kanina na ginawa, sabi ko rin sa saya. Kung hindi totoo yung pagtaas na ng kamay, yung pag-awit ko sa kanya, saya. Kaya ang title ko ng ating pag-aaral. Ito. Service is incomplete without Christ in you. Hindi kumpleto ang paglilingkod kung wala si Kristo sa iyo. Amen. Kung maglingkod man tayo ng maglingkod, kung wala naman si Kristo doon, ginagawa natin natin para sa sarili natin. Amen po. Para tayo makita, mamanghaan kita. Pero pag tayo ay
gumagawa na kasama si Kristo. Sabi po rito, napakalaga na dapat natin makilala ang ating pinaglilingkuran upang makapaglingkod po tayo ng tama. At merong number 1, joyful soul. Maglingkod ng may kagalakan. Sabi ko sa awit 102, si Yahweh ay papupurihan. Paglingkuran siya ng pusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Amen. Sa paglilingkod daw po, huwag puro reklamo. Gaya ni Martha. Naglilingkod nga siya, pero meron siya reklamo. Nawa yung paglilingkod na ginagawa po natin, huwag masamahan ng paglireklamo. Amen. Ang puso na po kasi ng paglilingkod kay Kristo, ito may pusong mayroong pagpapasalamat. Na naglilingkod ka kay Lord. Na may ngiti. Naglilingkod ka nga, simangot ka naman dito. Sa'yo mo, paglilingkod mo. Magigitara ka nga dito, pero yung string ng gitara mo, sisira mo, paglilingkod. Tapos sa kanta mo, ano ba ito? Nakubusin, pagit ito. Nasisisi mo kayo sa sarili mo. Pero pag kasama mo si Kristo, ano man ang mangyari sa iyong paglilingkod na ang limang kagalakan. Amen. Nagagawa po natin maglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat kasama natin siya. Amen. Kaya tayo nagagalak sa ating paglilingkod sa Lord. Sa pagpunta mo pa lamang dito. Kasi alam mo, kasama mo na siya. Amen po ba? Sabi po ito, huwag magreklamo, magpasalamat at ginagamit ka mo. Amen? Maraming tao gustong magpagamit sa Lord, pero hindi ginagamit ng Lord. Bakit kaya? Baka may kulang. Diba? Maraming magagaling, ngunit hindi nagagamit ng Lord. Bakit kaya? Siguro, ang presensya ng Lord ay wala pa sa kanya. Maaring kilala mo ang Panginoon, pero pag hindi ka sinamahan ng Diyos, hindi ka naman gagana. Amen. Maaring kilala ni Martha, kilala ni Maria, pero nawawala yung kagalakan sa kanyang ginagawa kapag wala si Kristo sa kanya. Amen. Sabi po rito, dalawa lang po ang pwedeng gumamit sa atin. Ang ating Panginoon, at kilala niyo yun, kung sino yun. Hindi ko nababanggit. Baka hindi pa kilala, huwag na lang. Huwag din ang kilalanin pa. Mas mabuting kilala natin ang ating Panginoon sa Kristo na siya yung dapat natin paglilingkuran. Amen. Ang Diyos ay dapat paglilingkuran ng mayroong kagalakan. Ang kagalakan sa paglilingkod ay bunga ng pagkakilala mo kung sino yung paglilingkuran. Amen. Kaya po tayo na andito at naglilingkod sa Lord ng may kagalakan. Kasi una pa man, nakilala na natin siya. Amen. Kaya nagpapatuloy yung ating paglilingkod ng may kagalakan sa Kanya. Kasi kilala natin siya. Noong tayo tinawag. Amen. Huwag mong kakalimutan, kapatid, noong una kang tinawag ng Panginoon. Noong una kang pinaglingkod ng Lord, huwag mong kalimutan yun. Bakit? Mawawala yung Diyos sa iyo ng paglilingkod. Diba? Sino po dito unang naglingkod ng Lord? Talagang unang nakakilala sa Panginoon. Talagang galak na galak siya. Talagang, ako po, nung nag-worship ko sa Lord, talagang hihintay ko kung matapos yung nakataas yung kamay. Nung bago-bago pa po ako, unang pagkakilala ko kay Lord. Kaya narinig din sa akin, ba't hindi mo na nagagawa yun? Diba? Narinig yung pinapin.
Dati, yung una talagang, hindi makatapos ang worship ng nakataas ang mga mo, hindi nakatapos eh. Pero ngayon, may saglit lang eh, mga tala. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan yung paglilingkod mo ng una. Magalak ka pa rin sa paglilingkod mo. Amen. Kasi kasama natin si Kristo. Sabi ko sa Pilipos 4, sabi ko, magalak kayo lagi sa Panginoon. Hindi ulit ko, magalak kayo lagi. Magalak kayo sa Panginoon kasi siya yung paglilingkod mo. Magalak tayo. Kasi naandito tayo. Tinatawag na natin. Pinilingkod. Amen? Lagi niya tayong isinasama sa kanyang panalangin. Nanawa sa araw ng linggo, huwag makalimutan natin. Amen. Sabi ko, may kagalakan sa paglilingkod kapag alam mo na si Kristo ang kasama sa iyong paglilingkod. Pangalawa ko, endearingly serve. Maglingkod ng may pagmamahal. Sabi ko sa Matthew 22:39. Ito naman ang pangalawa. Ibigay mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Sino pumali ng kanyang sarili? Amen. Sabi ko, ibigay mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Ibigin daw po natin ang ating kapwa. Sa ating paglilingkod, karandun dapat yung pagmamahal. Amen po. Narinig ko po ito kaya tuloy. Kapag ikaw ay tatayo sa harapan, mangusap ka sa pag-ibig. Kausapin mo sila sa pag-ibig. Amen. Kaya po tayo makakapaglingkod sa Lord dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen. Naandun po yung love to serve kasi hindi na tayo yung love ng Lord. Amen. Hindi natin maaabot ang tao kung hindi muna natin siya mamahalin. Sabi ko rin. Kailangan daw kung mahalin muna ang tao para siya ay maabot. Amen po. Nakita ko rin at narinig sa mga patotoo na mga unang lingkod ng Diyos ito. Love. Kaya merong ladder of success ng isang lingkod. Apat po ito. Paano ako? Apat. Ladder of success. Sabi rin, love. Love. Mahalin ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Sino po nakatanggap ng kaligtasan? Hindi lahat po tayo. At meron pang iba na nangangailangan. Amen. Huwag po natin ipagdamot. Amen. Natutuwa po ako dun sa sipat kahapon. Meron po kasi yung kapatiran doon na nagpaalam na siya sa GC. Mga kapatid, hindi na po ako makakadalo sa Sabado. Kasi meron naman po akong dinadaluhan na ibang church sa amin. So, sabi niya, okay naman po, sabi namin. And one time, hapon nga po, nagpatotoo po siya. Tinatawag talaga ako ng Panginoon dito, sabi. May paglilingkod ka pa talaga sa Lord, sabi niya. Alam niyo po, nagdala siya doon ng mag-ina. Yung isa, yung nanay is naka-wheelchair. Putol po yung isang paa. At yung kanyang anak naman po ay Ipe. Tapos isa na ay wheelchair. So alam niyo po, naandun yung puso ng paglilingkod. Kapag naandun po yung pagmamahal, pag naandun po yung maglingkod ng may pagmamahal, na kahit pilitin mo umalis, pag meron kang love talaga sa paglilingkod mo sa Lord, naandun yung love mo. Na kahit umalis ka,
Pero naiwan sa'yo yung serve, yung paglilingkod ng mayroong pagmamahal. Babalik at babalik ka. Amen. Babalik ka para maglingkod sa Lord. Kasi mahal mo ang Panginoon. Amen. Mahal mo ang mga nangangailangan ng kaligtasan, ng kagalingan. Amen. At ang sabi mo, liberate. Tulungan silang makaraya sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang magiging successful ng isang lingkod ng Lord, yung tulungan na makalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngayon po, Panginoon, liberate. Through Jesus Christ, tulungan sila ipakilala ang ating Panginoon sa Kristo na siya yung naglilinis ng ating mga kasalanan. Amen po. Kasi narinig na po natin yan sa mga lingkod ng Lord na nagtuturo dito sa founder ng ating church na ito. Amen? At sabi ko, live. Akayin sila bilang alagad ni Kristo. Ang ladder of success ng paglilingkod, makaakay po tayo bilang alagad ni Kristo. Amen. Bilang lingkod, kailangan po talaga ng merong sumunod sa mga naglilingkod. Kasi pag wala nang sumunod sa tagapaglingkod, stop. Wala na, hanggang doon na lang, hanggang sa tumanda na lang yung mga elders. Diba? Hanggang sa maupos. Pag walang kasunod kasi, walang continuation ng pag-aalaga, walang continuation ng salita ng Lord, walang continuation ng paglilingkod sa Panginoon, sayang yung nakasimulan. Amen. Sayang yung paglilingkod kapag nawala ko yun. At ang sabi, lunch, sabi ko, sarayin sila upang makapag-akay din naman ng iba. Amen. Yan po yun. Sanayin para makapag-akay din sila ng iba. Amen po. Kaya po tayo meron mga outreach ngayon, meron tayong mga Bible study na nagaganap sa mga ibang mga tahanan to preach the gospel of God. Amen. Ipahayag ang kabutihan ng Lord. Yung pagmamahal ng Lord na natanggap po natin, i-share po natin yun. Amen po ba? Ito po yung urgently serve. May paglilingkod ng may pagmamahal. Magagawa lamang po natin ito kapag nasa iyo si Kristo. At habang ginagawa po natin ito, gawin natin ng may pagmamahal. Amen. Kasi nga nasa iyo si Kristo. Yung pag-ibig ng Panginoon ay nasa sa iyo na. Kailangan mo na lang pagyamanin. Kailangan na natin exercise yung pag-ibig na ipinigay sa atin ng Panginoon. Amen? At kapag ito iyon ay nagagawa na po natin, sabi sa pangatlo, steadfast. Maglingkod ng may katatagan. Sabi ko sa 1 Corinthians 15:15, kaya ang mga minamahal ko ng kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen. Sabi ko, si Martha, dumating sa kanya ang pagkapagod. Darating din sabi niya, kapag ikaw ay pagod, magpahinga ka. Diba? Magpahinga mo. Hindi naman masama magpahinga. Kung may sakit ka naman talaga, pipilitin mo. Diba? Kung pipilitin mo yung sarili mo, halimbawa, may sakit ka, masakit ang ulo mo. Diba? Masakit ang ulo mo. At hindi ka nakadala. Ibig sabihin ba nun, hindi ka makatalo. Ibig sabihin ba nun, talo ka. Hindi. Kailangan mo lang magpahinga. Amen.
Kapag naipaya mo na, balik ka. Halimbawa, umakit ka rito, masakit ang ulo mo. Maiintindihan mo ba ang salita ng Lord? Saan ka nakapokus? Doon sa sakit ng ulo mo. Doon sa sakit ng ngipin mo. Habang may nagsasalita sa harapan, hindi mo naman naiintindihan kasi hindi mo pa naman. Masakit yung ngipin mo. Masakit yung ulo mo. Ano yun? Sayang. Yung pagpunta mo rin, nasayang. Kung nasa bahay ka't na mahina, nangalangit sa Panginoon. Sayang ba yun? Hindi. Ipinagaya ko lang. Kasi hindi ka makaka-concentrate. Doon. Hindi magiging matatag kasi kapag may sira. Tama. Ang isang hindi magiging matatag kapag may sira. Amen. Kailangan mo magpahinga. Richard, sabi nga, Richard. Para makapagpatuloy ka. Para maging matatag ka. Amen. Darating ang pagsubok sa buhay. Tama. Darating yan. Sino may mga pagsubok sa buhay? Kaasan ka naman? Bawal na. Meron. Sino yung mga wala? Kaasan ka naman? Gusto na rin ka rin. Alam niyo, darating ang mga pagsubok sa buhay. Kaya sabi mo, tatagal mo. Darating ang pagkahina at pagkamuno. Kaya sabi mo, tatagal mo. Amen. Huwag ka lang ihiwalay. Tatagal mo lang sabi. Kumapit ka lang, tatagal mo. Kasi ang gagawin ni Satan, gusto niya talaga sirain, wasakin ang gawain ng Panginoon. Sirain yung parang ang pangalaman. Diba? Maaari naman mo tayo. Kung masakit naman talaga, hindi ka makalaman. Pipilitin mo ba? Nahabang ka natin sa akin, may online na naman. Pero huwag sanayin ang sarili na naka-online. Mas maganda yung presensya mo ay ilalapit mo sa Panginoon. Amen. Mas maganda yung presensya mo mismo. Kasi pag sa online ka na nakatingin, parang wala rin. Nanonood ka nga, pero meron namang ibang ginagawa. May sayang ka rin. Sayang mong pakikinig ng salita ng Lord. Kaya sabi ko ni Pablo, magpakatatag ka at huwag makitinan sapagkat isa ka sa ginawang pundasyon ng Lord sa church na ito. Amen. Maging matatag po tayo. Bakit? Dinala tayo. Dinala tayo ng Lord dito. Isasat tayo dito sa isang building na ito. May sasatin na yung poste. Amen. Paano kung isang poste ay mabalik? Ano mangyayari? Tatayo pa rin yan. Kaso nga lang, tagilid na. Diba? Tagilid na. Eh, paano kung lahat? Sabi mo, tubig. Yan. Paano kung lahat? Ano mangyayari? Pag nanghina tayo lahat, luluho tayo lahat. Amen. Yan po yung pangyayari sa Angeles City. Hindi matibay yung kanya poste, yung kanya pundasyon. Amen. Kaya po tayo nilagay ng Lord dito. Tayo po yung magiging haligi ng church na ito. Amen po. Magpakatatag ka. Sabi mo sa tanong mo, magpakatatag ka. Huwag kang matitingan. Isa kang ginamit ng Lord para patatagin ang church na ito. Amen. Isipin mo, wala ka rito sa isang linggo. Napakaraming bakante na yun. And next Sunday, mabakante uli yan. Na uunti, mawawalan ng tibay. Amen. Kapag nawala ng tibay,
manghihina na ito. Amen. Sabihin mo sa katuloy, magpakatibay ka. Gusto ko makita ulit kita sa linggo. Amen. Ito yung nakapagpapatatag sa atin. Yung salita ng Lord na natanim sa atin. Sabi ni Pablo, magpapatalag ka at huwag matitiman. Amen. Magpakatatag po tayo bilang lingkod ng Lord. Sa paglilingkod mo, maging matatag ka. Sabi dito, magiging matatag lamang ang iyong paglilingkod kapag kasama mo si Kristo. Amen. Magiging matibay ka na pundasyon ng church na ito pag kasama mo si Kristo. Pero pag hindi mo nakasama si Kristo, matutulad ka kay Martha na nagre-reklamo. Ako na naman. Wala bang iba? Amen. Magalak po tayo sa ating paglilingkod kabilang sa Kanya. Sabi ron, nagkaroon ng pag-ibig. At pag nagkaroon ka ng pag-ibig sa iyong paglilingkod, tatagal mo na yun. Maging matatag ka na sa lingkod. Kapag nanghina ka, ikaw ang kawawa. Amen. Baka yung poste na gamit-gamit ka ngayon, baka mapalitan ka ng iba. Amen. Nakakalungkot yun na ginagamit ka ng Lord, tapos pagbalik mo, hindi ka na pala gagamitin ng Lord. Iba na yung ginagamit na ikaw yung nakalagay doon. Pero iba na yung gagamit ngayon. Diba? Halimbawa, ang gitara. Isipin ko, ang drums. Laging halos si Lee ang nagdadrama. Dumaki ng panahon ng kanyang paghina, ng kanyang pagpapahinga. Nung gusto niya nang bumalik, iba rin naman kautusan sa Kristo. Iba na. Sayang. Kasi ilang days, ilang years, kayo magkasama ng drums na yun. Diba? Halos kabisado mo na yun. Kung saan banda yung tulog ng malakas, kung saan banda yung may sira, alam mo na lahat. Tapos darating ka, kung dating mo, may bago na nakaupo. Iba na yung nakasit. Ito parang iba na. Kaya kapatid, magpakatatag ka. Maging updated din tayo. Sabi na, level up, diba? Kasi pag hindi nyo nakasunod, maiiwan na tayo. Amen. Kapag hindi ka nakasunod, sayang yung paglilingkod mo na. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amin po ba? Kaya kapag tayo nagiging matatag, lagi tayo kasama ng Panginoon. Magalak ka pag nandito at nagiging matatag ka kasi kasama mo pa sa Kristo. Kasi maraming nangihiwalay sa Lord. Maraming nalulunod kasi hinihiwalay. Lumalayo. At kapag nalayo na, naiba na yung mga kasama, naiba na yung kanyang surrounding, maiiba na siya. Kaya wag po tayong lalayo sa ating Panginoon sa Kristo. Tulad ng ginawa ni Mary. Nandun siya ako. Kapiling ng Panginoon, kinilala niya ang Diyos, nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. At sa noon, nakinig siya sa aral ng Diyos. Amen. Pang-apat, yun. Unconditionalism. Maglingkod ng walang kondisyon. Sabi ko sa 2 Corinthians 2:17, hindi kami katulad ng iba riyan, nakikinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapang namin ipinapangaral. Buong tapang ipinapangaral namin ito. Amen. Walang kondisyon. Sabi doon, hindi tayo maglilingkod
para sa personal na pakinabang sa ating sarili. Hindi ka maglilingkod para sa posisyon lang. Hindi tayo maglilingkod para sa kapurihan. At hindi tayo maglilingkod para sa kayamanan. Amen. Maglilingkod tayo sa Panginoon dahil kilala natin ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. Unconditional serve. Nais natin tularan siya. Sa paglilingkod natin, sabi ng Pablo sa 1 Corinthians 11:1, tularan niyo ko tulad ng pagtulad ko kay Kristo. Yung paglilingkod na ginagawa ni Pablo, gaya ng paglilingkod ng ating Panginoon sa Kristo. Amen po. Naglilingkod tayo dahil kasama natin si Jesus, at hindi tayo naglilingkod dahil ganito lang, dahil sa ganito. Naglilingkod tayo ng walang kondisyon dahil kilala natin yung paglilingkuran natin. Kilala natin kung sino yung nakilala natin ng una, kung sino yung tumubos sa atin sa ating mga kasalanan, kung sino yung nagligtas sa ating buhay. Amen. Na tayo mapapahamak na, pero linapit ka pa rin. Diba? Kaya dapat lang siyang paglingkuran. Amen. Nang walang kondisyon. Kasi hindi na siya bigyan ng kondisyon sa atin. Diba? Sabi ron, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. May binigay niya, kinondisyon ka ba sa sayo naman nung binigyan ka ng buhay nang walang hanggan? Nagkondisyon ba sa sayo? O binigyan kita ng buhay na walang hanggan? Paglingkuran mo ako? Hindi. Nasa sayo yun, kapatid. Nasa sa atin yun. Kung paglilingkuran mo siya ng walang kondisyon, nasa sayo po yun. Amen. Nasa sa atin po yun. Kung kinakausap ko ngayon, kapatid, na paglingkuran siya, kapatid, huwag ka nang mag-iba pa ng pag-iisip. Ituloy mo yun. Hindi ka lugi, sabi doon. Hindi masasayang ang ating paglilingkod sa Kanya. Amen po. Ang paglilingkod. Sacrificial service. Maglingkod ng may pagsasakripisyo. Sabi po sa Romans 12, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos. Masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y nakikiusap kay ari ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Ialay ninyo ang inyong, sabi yun, sarili. Hindi yung kapatid nyo. Ikaw mo. Sarili. Sabi yun, sarili. Ang tunay na pagsamba ay inaalay natin ang ating sarili sa Diyos. Amen. Minsan, naaalay natin ang oras natin sa Panginoon. Tama. Nag-aalay natin. Madali, oras. Nibigyan natin oras. Ay, nibigyan natin oras natin. Tama. Ilang oras? 2 hours lang. Ngayon, nibigyan natin sa Lord. Ang kakayahan, yung talent mo, may pinagkaroon sa iyo ng Lord. May ibibigay natin yan sa Panginoon. Nakapaglilingkod tayo na. Nagsasakripisyo tayo na, diba? Talent ko yun. May talent ka, may sakripisyo ka rin. Sabi mo, yung yaman mo, yan. Yung yaman, yung sarpi. Nakapaglilingkod tayo na. Lalo pag meron tayo. Nakapagbibigay tayo sa mga nangangailangan. Ang lakas. Yung lakas mo ngayon. Sabi kanina, yung pagpunta mo rito.
Nandun yung kalakasan na pinagkakalob na sa atin. Minsan mo lang Lord sa atin at nagagamit naman natin sa Kanya. At ang sabi ko ito, yung puso, yung heart natin na maglingkod sa Kanya ay nagagamit naman natin para sa Kanya. Amen. Ang pinakamahirap na ialay ng isang tao ay ano daw? Ang buhay. Hindi. Yung sariling buhay po natin. Pera, madali. Pag may pera ka talaga. Sige. Yung talent, sige. Pag talent mo talagang gitarista ka, magaling ka na talaga doon. Sige. Madali. Pero yung buhay talaga, ito yung pinakamahirap na ibigay sa Diyos. Yung buhay mismo. Bakit? Sabi ko, may isang awit at narinig dito. May pinapakanta natin. Nakakalungkot. Sabi ko, kung mayroon lamang akong sariling buhay, hindi ipagkakait lahat sa'yo. Ibibigay 1,000. Isang alam, hindi mo mabigay, 1,000 pa. Nakakalungkot lang yung awit mo. Kung mayroon na akong sariling buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Makapaglingkod lang ng isang buhay, mahirap na. Tama? 1,000 pa kaya. Ito yung mahirap. Yung buhay talaga na maglingkod sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ni Pablo, ako'y nakikiusap na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Buhay. Yung hinihingi. Hindi yung sa lapit. Ang iaalay. Amen. Buhay mismo. Kasi pag naibigay ko talaga natin ang buhay sa Panginoon, sabi ko, isa lang ang buhay na ganito natin. Isa lang ang buhay. Ialay na natin ang buhay para sa Panginoon. Bakit? Yung 1,000 na inaawit mo na magkaroon ka noon, higit pa ron ang ibibigay ng Diyos na buhay sa iyo. Amen. Walang hanggan ang ibibigay ng Diyos. Kung ihintayin mo yung 1,000 buhay na ibigay sa iyo ng Diyos at ibibigay mo sa Kanya, kulang pa yun, kapatid. Kulang pa po yun. Isa lang ang hinihingi. Isang buhay para paglingkuran ng Diyos. Ito yung matinding sakripisyo. Yung buhay mo mismo sa araw sa Diyos. Tayo walang isang araw. Diba? Walang isang araw yung paglilingkod natin sa oras na. Pero yung regalo na sa akin, panghabang buhay. Amen. Hindi na ba magsasakripisyo sa Lord? Yung paglilingkod mo? Amen. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Hallelujah. Dapat lamang siyang paglilingkod natin. Kasama natin siya. Isakripisyo mo man ang buhay mo. Kasama mo siya. Hindi ka mag-aalala. Sa buhay na ito, kasama mo ang Lord. Ano man ang mangyari sa buhay mo na naglilingkod ka sa Panginoon at alam mo na kasama mo siya, ano man ang mangyari sa buhay nito, kahit mapahamak ito, kasi kasama mo siya, magtitiwala ka sa Kanya sa paglilingkod. Amen. Magtitiwala tayo sa Panginoon. Amen. Hindi tira-tira. Sabi mo, hindi tira-tira. Pag sinabing tira-tira, ito yung kanin mo, galing rin. Bubuksan, iinit. Ito yung ulam, nasa ko. Bubuksan, iinit. Pangat. Ang paglilingkod talaga sa Lord.
yung ibibigay natin. Yun kaya natin na ibigay sa Panginoon. Diba? Kung wala ka namang ginagawa sa bahay, diba? Sayang lang. Ikaw yung pinaglingkod mo sa Lord. Hindi na sayang. Diba? Nakapaglingkod ka pa sa Panginoon. Amen. Sa ating conclusion, sabi ko, hindi sapat ang maraming gawain. Hindi sapat po yun kung wala si Kristo. Amen. Sa atin, marami tayong gawain dito. May Monday, kalalakihan. Tuesday, may kababaihan. Wednesday, wala na. Walang Wednesday. Thursday, pero malis. Ay, Merkulis, pero wala. Marilaw. Oh, may marilaw ng Merkulis. Ano sa sarili gawain natin eh. Lunes, kalalakihan. Martes, elders. Merkulis, marilaw. Huwebes, saan? Malis. Friday, prayer. Saturday, sipa. Sunday, dito. Kumpleto. Kumpleto. Sabi, marami naman tayong gawain. Pero kung hindi tayo doon nakasentro sa ating Panginoon sa Kristo, masasayang lahat yun. Amen. Kung hindi tayo sasamahan ng ating Panginoon sa Kristo, doon sa mga gawain natin, sayang lahat yun. Amen. Kaya tiyakin daw po natin na si Kristo ay kasama natin. At kapag natiyak po natin na kasama si Jesus, sabi ron sa 5 iyon, joyfully, magkakaroon ka ng kagalakan sa paglilingkod mo. Meron kang innerly, meron kang pagmamahal doon sa ginagawa na paglilingkod mo. Meron kang steadfast, meron kang paglilingkod na meron katatagan sapagkat kasama mo si Kristo. At sa iyo, sabi ron, unconditional serve. Meron kang paglingkod na walang kondisyon dahil nasa ina si Kristo. At sabi ron sa last, sacrificial serve. Magkaroon ka ng pagsisikripisyo sa paglingkod dahil nasa ina si Kristo. Amen. Ang tanong, nasa atin ba si Kristo? O ginagawa lamang natin ang gawain para kay Kristo? Magkaiba po yun. Nasa atin ba si Kristo? O ginagawa lang natin yung gawain para kay Kristo? Kung ginagawa lang po natin yung gawain kay Kristo, sabi ron kay Martha, magdireklamo. Pero pag ang ginagawa po natin ay kasama si Kristo at nasa atin si Kristo, kahit anong paglilingkod mo dyan, mapagod ka man, magpahinga ka lang, pero babalik ka sa paglilingkod. Amen. Sabi ko sa last verse po natin, sabi sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Nawa ang paglilingkod na ibinigay ng Diyos para sa atin ay magpagpatuloy po natin na kasama si Kristo. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon. Mapagpala, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Lord, thank you, Lord, sapagkat ipinaalala mo sa amin, Panginoon, ang aming paglilingkod noong una, Panginoon. Pinaalala mo, Panginoon, na maglingkod sa iyo at ikaw ay kasama namin, Panginoon, sa aming paglilingkod ay hindi kalumihan, Panginoon. At ang buhay ay pinagkaloob mo, Panginoon, sa amin
ay lamang na aming ibigay lamang para sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa hapon ito, sa umaga ito, Panginoon. Napatuloy mo kaming sinamahan, Panginoon, sa iyong gawain na ito. Thank you, Lord, sa presensya mo, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagtuturo, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu. Thank you, Lord, sa mga gawain mong puso, Panginoon, na ipinagkaloob sa aming faith, Lord. Kaya nga, itaas natin ang ating kamay sa nag-iisang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay, sa lahat ng ating pangailangan sa buhay, alalahanin man ito, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. At sa ating Panginoon sa Kristo, na magliligtas at magliligtas pa ng para sa Kanya. Nawa, ang banal na Espiritu ang umaliw sa ating kalagitnaan. Umaliw sa ating paghayop. Umaliw saan man tayo magtungo at umunawa sa lahat ng ating sitwasyon sa buhay. Lord, pagpalain mo nawa, Panginoon, ang umuna sa iyo, Panginoon. Ibigay ko sa kanila, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, na pagpapala sa kanila, Panginoon. Sa emosyonal, Panginoon, sa pinansyal, O Diyos, ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nga po, Lord, ito na po ang bahala sa amin, Panginoon. Ipinapaubaya po namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon, sapagkat sa iyo lamang nagmula ang buhay nito at sa iyo lamang po ipagkakalaw ito, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Pagpalainawa tayo ng Panginoon at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Pagpalainawa tayo ng